Welcome back again dito sa ating channel. Pero bago po ang lahat, mag-like and subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel para every time po na may uploaded videos ako is ino-notify po kayo. So may makikita po kayo na magpa-pop up sa taas na meron tayong uploaded videos kung kayo po ay naka-follow dito sa ating channel. So meron nga akong na-receive dito na isang comment na nabasa ko sa comment section natin. So sabi ni Madam, saan po makikita sa water bill yung sa total cubic ng mga tenant? So ang tinatanong niya is, makikita ba natin sa mismong pinaka-total bill natin yung sub-meter reading ng mga tenant? Bago ko sagutin yung tanong ni Madam, ito yung ating sample ng ating monthly bill sa Manila Water. So ito na yung updated na monthly bill na nare-receive natin. Before kasi is yung parang mahaba lang siya. So ngayon, mas upgraded na, mas manda, and syempre mas naiintindihan natin kasi nandito na at malinaw yung mga information. So yung tanong niya is saan daw makikita yung cubic meter ng bawat tenant natin. So hindi po natin makikita yung cubic meter or yung sub-meter reading ng mga tenant natin dito sa pinakamismong monthly bill na nare-receive natin every month. So yung mga cubic meter or sub-meter reading ng bawat tenant natin is kailangan po nating i-reading yung kanilang mga sub-meter every month po yon. So for example, meron kang 5 tenant. So every month, pag nag-reading yung inyong water provider, kailangan nyo rin pong mag-reading sa 5 sub-meter na yon. So hindi pa po doon natatapos yun ha. Kailangan nyo pong computein bawat isa yung sa sub-meter reading nila. So meron akong guided na or tutorial na mga ginawa na in-upload ko dito sa account ko na pwede po ninyong sundan. Kung may time po kayo, meron din akong ginawang playlist dyan. Pwede nyo pong panoorin at baka nandyan po yung inyong concern or yung inyong tanong. By the way pala guys, itong ating nare-receive na monthly bill is ito yung ating total consumption in 1 month. Ibig sabihin, included dito yung consumption ng owner, ng ating main meter, at kasama na po yung ating mga tenant. So kung meron po kayong 5 tenant, pasok na rin po ang kanilang consumption dito. So ito po yung ating pinaka-mother bill sa ating main meter at dito po natin kukunin yung computation sa bawat sub-meter reading ng ating bawat tenant. Ante po talaga na every month is meron tayong mga sub-meter reading. Kapag meron po kayong na-miss dyan, kahit isang tenant yan, malaki ang magiging impact niyan sa computation ng ating monthly bill. Kasi isa lang po ang magkamali dyan, affected lahat po ng computation. Kaya mas maganda maging accurate po tayo sa pagkukompute at syempre sa pagre-reading every month. So wag po nating wawalain yung pinaka monthly bill natin and syempre dapat meron tayong basis palagi para maiwasan po yung mga doubt or syempre para maiwasan yung mga question ng ating mga tenant. So advice ko lang din po, mas maganda is mas transparent po tayo sa mga tenant natin kung tayo man po ang owner. So hindi ko po nila lahat, pero minsan po kasi may mga owner po na hindi nila pinapakita ang pinaka monthly bill. So nag-i-issue na lang sila ng computation sa bawat tenant nila na hindi alam ng tenant kung paano na-compute. So sana nasagot ko yung question ni Madam kung saan makikita yung cubic meter ng bawat tenant. So until next time guys, and syempre i-like and follow nyo yung ating channel para updated kayo sa ating mga i-upload na videos, lalo na kung yung concern ninyo and kung kailangan natin gawa ng video kasi minsan mahirap through text or chat lang. So gagawan ka ng video kapag may free time ako. Thank you for watching guys and sana nakatulong ang ating video na ito.